Magandang hapon sa lahat ng mga walang sawang nakikinig sa programang ito. Awagin nyo na lang ako sa pangalang Belen. Hindi na ako gaano magpapakilala dahil ang tanging gusto ko lang ay makahingi sana ng payo mula sa inyo. Pero bago iyon, syempre ikikwento ko muna ang punot dulo ng problema ang pinagdadaanan ko ngayon. Meron akong kinakasama na itago na lang natin sa pangalang Drigo. Lahat naman ng kwentong pag-ibig ay nag-uumpisa sa masaya, nakakakilig puno ng pagmamahalan. At pagkatapos nito ay puro pait at sakit na ang susunod na mararanasan. Ganyan na ganyan ang nangyari sa amin, Drigo, dahil nung tagal na kami, biglang nagbago ang lahat. Nagagawa na niya akong saktaan at pagsalitaan ng mga hindi magagandang mga salita. Ay naku, mag-aalas 12 na ng gabi ah. Di pa rin siya nakakauwi. Hindi naman siguro uuwi yung isang yun. Ay, salamat at naisipan mo rin. Halika nga rito. Aray! Ano ba? Nasasaktan ako, Drigo ah. Bakit na naman ba? Bakit ka naman nagsusumbong kay mama? Bata ka ba na sumisip-sip? Hindi mo man lang ako kinausap bago ka nagpunta sa kanila? Dahil alam ko naman kasi na hindi mo ako papakinggan. Kaya dumiretso na lang ako sa mga magulang mo. Sa kanila ka lang naman nakikinig eh. Hindi naman sa... Kahit na! Saka paano ka nakakasiguro na gumagamit nga ako ng droga, ha? Nakita mo ba akong gumagamit doon? Hindi naman, di ba? Ay nako. Ano bang akala mo sa akin? Tanga para hindi ko agad maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng nakita ko? Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko! Anong wala akong pakialam? Nagsasama pa rin tayo, Drigo. Ibig sabihin nun, may karapatan ako sa buhay mo. Kaya kung kaya ko, itatama ko yung buhay mo. Kaya nagsusumbong ka, ganon. Ano namang masama dun? Dahil ganyan ang reaksyon mo, tingnan mo nga. Mas lalo ko naisip na tama nga ako na gumagamit ka nga. Alam mo, manahimik ka na lang, ha? Dahil kung hindi, konti-konti na lang matatamaan ka na talaga sa akin. Ano naman ako mananahimik kung nakikita kong hinahayaan mong masira yung buhay mo, ha? Diyos ko naman, Drigo. Alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo kapag hindi ka tumigil sa kalokohan mong yan. Sabi ko na manahimik ka. Hindi. Ikaw ang itigil na yan. Walang maganda may dudulot sa'yo. Tingin ka ba? O tatanga-tanga ka? Sabi ko na nga manahimik ka eh. Kuta ka pa rin ako da! Ayoko lang naman na... Huwag ka na magsalita kung ayaw mong masaktan ulit. Huwag mo akong pinapakialaman sa mga gusto kong gawin, ha? Naiintindihan mo ako? Kapag ikaw pinainit mo yung ulo ko, hindi lang sampal yung aabutin mo sa akin. Gustuin ko mang iwan si Drigo ay hindi ko naman magawa para bang sa kanya na umikot ang mundo ko. Pakiramdam ko ay wala nang ibang tatanggap pa sa akin bukod sa kanya. Matagal ko nang alam na hindi na niya kumahal dahil halata naman sa mga salita at gilos niya sa akin. Pero ako itong hindi makabitao, hindi makatanggap sa tuluyan ng nagbago ang dati naming masayang pagsasama. Mag-aalauna pa lang ng umaga. Ay nako, sabi ko na nga ba eh. Hindi pa rin sila tapos. Ay, pre. Tama na yan. Kanina ka pa inom ng inom eh. Ay, magagalit sa'yo yung asawa mo kapag masyado kang nalasing. Yan mo siya. Wala akong pakialam doon. Alam mo, naawa na nga lang ako sa kanya. Ha? Naawa? Bakit? Alam mo naman, di ba, namatayan kami ng anak noon. Kung iiwan ko pa siya, baka mamaya bigla na nga lang magpakamatay yung babaeng yan. Kasalanan ko pa. Ibig mong sabihin, hindi mo na mahal?
Hindi na, no? Sige, gaganyan-ganyan ka pero kapag ikaw iniwan nun, baka mamaya ikaw pang magmamakaawa sa kanya. Yun, iiwan ako. Imposible. Wow! Yabang ah! Seryoso ako. Hindi yun magagawa ni Belen. Patay na patay nga sa akin yun eh. Saka hindi niya ako magagawang tiisin. Kaya hindi niya rin ako kayang iwanan. Pustahan tayo. Hindi talaga. O siya, sige. Sabi mo eh. Basta ang akin lang naman, baka pagsisihan mo sa bandang huli kapag nawala yun sa'yo. Asa? Hindi, no? Ang dami-dami pa namang magagandang babae dyan. Hindi siya kawalan sa akin. Kung iwan niya ako, iwanan niya ako. Mas maganda nga yun eh. Siya yung bibitaw. Siya yung mangiiwan kaya wala lang sa akin yung sisi. Diba? Si Raulo ko talaga. Saan ka ba nagpunta? Buong araw kang nawala. Wala tuloy pagkain dito sa bahay. Pumunta ako kana Joanne. Joan, ba't di ka nagpaalam sa akin? Bigla-bigla ka na lang umaalis ng bahay. Hindi ko tuloy alam kung saan kita hagilapin. Oo ngayon, alam mo na yung pakiramdam na hinahanap ng isang taong hindi mo naman mahanap. Problema mo. Ba't ka ganyan sumasagot sa akin ha? Wala akong problema. Magluto ka na lang ng pagkain mo. Kumain na ako sa labas. Magpapahinga na ako. Hoy. Ano tinatalikuran? Bitawan mo nga ako! Ano ba? Ang kaartehan yan. Pinapakita mo sa akin ha? Kung may problema ka, sabihin mo. Hindi yung mas lalo mo akong binubuisit. Gusto mo talaga malaman kung anong problema ko, ha? Yung sarili ko. Bakit? Dahil kahit ikaw lang naman ang pinakawalang kwentang lalaki sa buong mundo, hindi ko pa rin alam kung bakit mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung bakit andito pa rin ako sa'yo, nagtitiis sa'yo. Wala naman akong sinabi sa'yo na mahalin mo ako ng ganyan ha. At mas lalong hindi ko hiniling na tiisin mo yung ugali ko. Ayaw mo na. Pagod ka. O di, alis ka na. Bitaw na. Para ano? Para hindi mapunta sa'yo, sisi? Kasi yung mga iniiwan, sila yung mas kawawa. Mas kinakampihan. Ayos ka rin eh, no? Hanggang sa dulo, wala kang inisip kundi ang sarili mo. Oy, bakit? Totoo naman yung mga sinabi ko ha. Talaga? O ayaw mo lang na iwan ako kasi naaawa ka sa akin? Naaawa. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Hindi mo alam kung gaano ka kahirap mahalin. Hindi mo alam kung ano ang mga sakripisyo ko para sa'yo. Kung paano ako nagpapakatanga para lang sa'yo. Pero ano naging kapalit ng lahat ng yun? Wala. Sinaktan mo lang ako. At eto naman akong si tanga. Hinahayaan ka lang sa mga ginagawa mo. Trigo, pagod na ako. Pagod na ako sa'yo. Siguro, nasagad na rin ang pasensya at pag-unawa ko kaya nagawa kong sukuan si Drigo. Ganon nga siguro yun, no? Mismong mundo na ang gagawa ng paraan upang ayawan mo na ang isang tao. Ipinaglaban ko naman ang pagmamahal ko para sa kanya, pero paano pa ako lalaban kung naubos na ang lahat ng lakas ko kaya sa huli bumitaw na ako umayaw, umalis sa isang pagsasamang hindi na ako nakakaramdam ng kahit anong pagmamahal. Sa paglipas ng ilang taon ay pinagtuunan ko ng pansin ang sarili ko ng buhay. Nagtrabaho ako ng mabuti at dahil sa malaya na ako, nagkaroon ako muli ng maraming kaibigan at isa na nga roon ay si Arvena.
Hi Belen, may kasama ka? Ah, wala. Sige, buka lang dyan. Salamat. Ang sarap ng pagkain ng cafeteria ngayon, no? Naparami tuloy ako ng kuha ng kanin. Ako nga rin eh. Ang sarap na itong minudo nila, no? The best. Eh nga pala, nakita kita dun sa may labasan nakaupong mag-isa. Tapos parang ang lalim ng iniisip mo. Ayos ka lang ba? Marami lang talagang problema. Alam mo na, sa pamilya, sa buhay, sa lahat. Nakakapagod na nga minsan mag-isip eh. Kaso, wala naman ako magagawa. Kailangan ko makaisip ng paraan eh. Teka, paraan? Bakit? Ano bang problema mo? Naku, kapag sinabi ko sa'yo yung mga problema ko, baka tapos na yung lunch break, hindi pa rin ako tapos magkwento. Eh di, yung pinakamalaking problema mo na lang yung sabihin mo. Alam mo kasi, nakakagaan din minsan ng kalooban kapag sinabi mo yung problema mo sa ibang tao. Malaking problema. Nagsasama na lang kami ng kinakasama ko para sa anak namin. Kaya yun, madalas kami kung mag-aaway, lalo na pagdating sa pera. Pinalayas pa nga niya ako sa bahay dahil daw maliit yung sahod na kinikita ko eh. Ano raw ba yung mapapala niya sa isang katulad ko? Pero dahil sa gusto ko pa rin maging responsableng ama, tinuloy ko pa rin yung pagbibigay ng sustento. Hindi ko siya hiniwalayan. Yun naman pala eh. Responsable ka naman palang ama. Yun na nga eh. Kaso may isa pang problema. Pati yung pamilya ko, nakaasa sa kinikita ko. Ano? Seryoso ka? Ayos, di ba? May anak na nga akong binubuhay, may pamilya pa akong sinusuportahan. Kaya yun, para kahit minsan mawala sa isip ko yung problema ko, umiinom na lang ako linggo-linggo. At yun yung parati nilang problema sa akin. Di nila alam, sila yung dahilan kung bakit inom ako ng inom. Ay, ang hirap naman pala ng sitwasyon mong yan. Hindi ko inakala na may ganyan ka palang kabigat na problema. Pero pagdating dito sa trabaho natin, parati ka naman nakatawa. Kunwari lang yun, para walang makapansin. Walang maawa sa akin. Kaya huwag kang maawa sa akin ha. Ayoko kasi ng ganun. Sa'yo lang naman ako nagsasabi ng lahat ng problema ko eh. Kaya sana, sa atin lang ha. Oo naman no. Hindi naman ako madaldal na tao. Pero alam mo, tama nga yung sinabi mo. Ngayon nagkwento ako kahit papaano, gumaan yung loob ko. Kaya salamat talaga sa'yo Belen ha. Kahit kailan talaga nakakagaan kang kasama. Sus, wala yun. Masaya ako kasi kahit papano. Sa pakikinig man lang, nakapagpagaan ako ng kalooban mo. Kaya ngayon, kapag gusto mo nang makakausap at gumaan yung kalooban mo, nandito lang ako para makinig sa'yo ha. Kahit paulit-ulit pa yan, ayos lang. Walang problema sa akin. Nang dahil kay Arvin ay parang nagkaroon ako ng kakampi sa mundo, dito ko kasi nakita na meron din pala nakagaya kong naging miserable sa buhay, nasasaktan, binabaliwala, hindi minamahal. Alam ko ang nararamdaman ni Arvin dahil minsan ko na ring naranasan ang mga iyon, kaya naman pinakita ko meron siyang karamay. May isang taong nakakaintindi sa bawat sakit at galit niya sa pag-ibige. Hindi rin nagtagal, ay naging malapit kami ni Arvin sa isa't isa na nauwi na nga ang lahat sa matamis na pag-iibigan. Oo, alam kong mali ang naging relasyon namin dahil pamilyadong tao na siya. Pero ganoon nga talaga siguro. Masyadong malapit sa bawat isa ang dalawang taong nakaranas ng pait, pati na rin ng sakit. Sarap naman tumambay dito. Walang masyadong tao kaya tahimik, mahangin pa.
Kaya nga eh. Kaya dito ako parating pumupunta kapag gusto ka ng napakatahimik na lugar. Oo nga pala, malapit na yung mansari natin. Anong gusto mong gawin? Ikaw nang bahala. Basta ako kahit ano lang. Ano kaya, di pa kasi malaki yung budget ko para sa date natin eh. Kakabigay ko lang kasi ng pera kay Marie. Kaya medyo kakayod muna ako bago kita ma-date sa labas. Kung sa bahay ko na lang kaya tayo. Sigurado ka? Oo naman. Doon na lang tayo. Tapos pagluluto na lang kita ng paborito mo. At least doon, walang gastos. 'Di ba? O ano sa tingin mo? Pwede naman. Sige, ako na yung bahala sa... Ay, teka, may tumatawag sa akin. Sandali lang ha. Sige. Ayan. Ay, si Marie pala yung tumatawag. Medyo sira kasi yung cellphone ko eh. Okay lang ba kung naka-loudspeaker? May diferensya kasi yung volume nito eh. Sige, ayos lang. Hindi na lang ako mag-iingay. Okay, salamat. Hello? Bakit ka ba napatawag? Kulang yung perang binigay mo sa akin. Kulang pa? Sakto na yung binigay ko sa iyo ah. Sa kulang nga. Hindi ka ba makaintindi? Paano naman nagkulang yun? Sinabi mo sa akin lahat ng pangangailangan ni Sofia, di ba? Binigay ko naman, tapos kulang pa pala. Tumaas nga kasi ang nagkatong bata kahapon kaya dinala ko sa ospital. Yung binigay mo sa aking pera, yun ang ginamit ko kaya wala na. Ano, malinaw na ba? Dami pang tanong eh. Sige. Hanap ako ng paraan. Siguro manghiram na lang ako. Bakit ka ba manghihiram? Wala ka bang natatabi dyan? Wala. Alos lahat, binigay ko na sa'yo. Ano ba yan, Arvin? Kahit kailan naman talaga, wala kang pakinabang? Diyos ko, hindi ka man lang marunong mag-ipon. Paano ako makakaipon eh? Alam mo naman kung ano lang yung sweldo ko, di ba? Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Hindi yung wala mabigyan ng magandang buhay ang anak mo. Hanggang sa na lang ba ang kaya mong gawin, ha? Marie naman, alam mo ginagawa ko yung lahat para maging mabuting ama sa anak natin. Pero ano magagawa ko kung ito lang yung kaya kong gawin? Ay nako, ewan ko sa'yo. Wala akong mapapala sa pakikipag-usap sa'yo. Basta gawan mo ng paraan na magkaroon ako ng pera. Kailangan namin yan dito. Bilisan mo ha. Sinasabi ko sa'yo, Arvin. Dapat sa linggong ito, makapagbigay ka na. Pero... Sige na, bye. Ay, panibagong problema na naman. Pasensya ka na, Belen ha. Kailangan mo pang marinig yun. Ano ka ba? Ayos lang. Ganyan ka ba parating kausapin ni Marie? Oy, mabait pa nga yun ngayon. Madalas, busog na busog ako sa mga mura nun. Lalo na kapag pera yung problema. Grabe. Wala man lang ba siyang mahihiraman ng pera? At kailangan ikaw ang gigipitin niya palagi ng ganyan? Kahit kailan di gumawa ng paraan si Marie para magkapera kapag nagkukulang ako. Lahat sa akin ang gagaling. Hindi naman ako pwedeng magreklamo kasi syempre, responsibilidad ko nga naman yun. Teka, gusto mo pahiramin muna kita ng pera? Naku, wag na babe. Problema ko to. Kaya ako na yung gagawa ng paraan. Ganun din naman yun eh. Manghihiram ka rin. Kesa sa iba ka manghiram, sa akin na lang. Tatanungin ni Marie kung kanino ako nanghiram. Baka malaman niya yung tungkol sa atin. Tsaka nakakahiya sa'yo. Kaya wag na, kaya ko to. Makakahanap din ako ng paraan. Sigurado ka ha? Kasi ayos lang naman talaga sa akin eh. Hindi na. Ayokong tumatak sa isip mo na nakipagrelasyon ako sa'yo dahil sa pera mo. Nandito ako kasi mahal kita at ayokong abusuin yung pagiging mabait mo sa akin. Alam mo, hindi ko naman iniisip yan eh. Kahit na, ayos lang naman talaga ako. Salamat dahil gusto mong tumulong pero wag na. Sige, ikaw ang bahala. Ako ang naging sandalan ni Arvin sa tuwing may problema sila ni Marie. Ako ang tumutulong sa kanya kahit papagdating sa pera. Gusto ko kasi ang patunayan sa kanya na mas higit pa ako kahit sinumain. Para kapag dumating ang panahong kailangan niyang mamili, ako ang pipiliin niya. Ako ang pipiliin niya.
Sarap talaga nitong in-order natin, no? Salamat dito, babe. Ano ka ba? Wala yun. Kung may gusto ka pa, sabihin mo lang ha. Nako, ayos na ako rito. Ang dami na nga nito eh. Oo, teka lang. Dahan-dahan lang. Baka malagyan ng dumi ang damit mo. Puti pa naman yan. Ayos lang yan. Gumagamit naman ako ng Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Sige. Ikaw ang bahala. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ulit ako nakakain ng ganito eh. Talaga? Oo. Paano kasi, parati akong tinitipid sa pera ko. Lalo na kapag malayo pa yung swelduhan. Mahirap na kasi, baka mamaya biglang kailangan pala ng pera. Wala naman ako mahuhugot. Huwag kang mag-alala. Dadarasan natin ang pagkain dito. Ako nang bahala sa'yo. Huwag na. Nakakahiya naman, parati na lang ikaw yung nanglilibre sa akin. Ayos lang yun, no? Huwag mo kasing isipin na porkit ikaw ang lalaki, ikaw na lang dapat ang palagi may sagot sa lahat. Kung sino lang yung nakakaluwag sa atin, edi yun yung sagot. Imposibleng mangyari yan sa akin. Yung makakaluwag. Parati ako nagigipit eh. Hindi ko man lang mabilan yung sarili ko ng bagong wallet. Teka, papakita ko sa yung itsura ng wallet ko. Ito. Teka, ito ang wallet mo. Oo, kung nagsasalita lang to. Sasabihin niya sa akin, ipahinga ko na raw siya. Sirang-sira na nga yung wallet, parati pang walang lamang pera. Teka, bakit hindi ka man lang bumili ng bago? Meron naman dyan sa bangketa, yung mga mura lang. Yung perang ipambibili ko ng wallet, pamasahe ko na yun ng 2 araw. Ay, sige. Pagkatapos natin kumain, pupunta tayo sa loob ng mall para bumili ng wallet mo, ha? Bibilhan kita. Huh? Huwag na! Oh, bakit? Ako naman ang bibili. Kahit na, hindi ako mahilig sa mga material na bagay. Mga hindi ko naman kailangan yan eh. Tsaka nilibre mo na nga ako ng pagkain tapos bibilan mo pa ako ng bagong wallet. Parang inaabuso naman kita kapag ganun. Ikaw lang naman kasi nag-iisip ng ganyan. Gusto ko lang naman na kahit pa paano mapagaan yung kalooban mo. Alam ko namang ang dami-dami mo nang iniisip ngayon eh. Makasama lang kita o kahit makausap. Magaan na yung pakiramdam ko. Kasi kapag ikaw yung kasama ko, nakakalimutan ko yung mga problema ko sa buhay. Pero babe, Okay lang ako. Hindi mo kailangan maglabas ng pera para lang mapasaya mo ako. Tsaka yung gusto ko, kung bibili man ako ng bagong gamit ko, yung pinaghirapan ko, hindi yung galing sa ibang tao. Naintindihan mo naman ako, di ba? oo naman. Kaya thank you na lang. Pero masaya na ako dito sa libreng pagkain. At pinapromise ko sa'yo, babawi ako sa'yo kapag nagkapera na ako. Di pwedeng ikaw na lang yung parating naglalabas ng pera. Dapat ako din. Mas lalo akong nahulog kay Arvin dahil sinusuklian din niya ang pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Mabait at masikaso rin siya, kaya siguro pumayag akong maging pangalawa sa buhay niya dahil sa bawat kinikilos ng boyfriend ko na mga pinapakita niya sa akin. Mas lalong tumataas ang pag-asa kong kami rin ang magkatuluyan sa bandang Julie. Saan na kaya yun? Teka nga, tatawagan ko nga ulit. Maayos na yung cellphone niya. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ay, nakapatay pa rin. Kahapon pa siya hindi nakakauwi eh. Sana si Arvin na yung kumakatok. Ay, salamat. Nakauwi ka rin. Ano bang nangyari sa'yo? Pasensya ka na. Nahihirapan kasi akong sumakay ng bus. Bakit nakapatay kasi yung cellphone mo? Kahapon pa kita hindi matawagan eh. Nalobat kasi ako tapos nasikira rin yung charger ko. Bakit ganyan yung boses mo? Dahil naiinis ako. Nagpaalam ka sa akin na doon ka muna sa inyo mula nung weekend, di ba? Tapos ngayon ka lang umuwi. Martes na ngayon eh. Nagkasakit kasi yung anak ko kaya hindi agad ako nakauwi.
Sana man lang nakitext ka para alam ko, 'di ba? Hindi yung hintay ako nang hintay sa'yo dito nang hindi ko man lang alam kung ano nang nangyayari sa'yo, kung ligtas ka ba o ano. Kung babalik ka pa ba o hindi na. Bakit naman ako hindi babalik? Ewan ko. Hindi ko alam. Mali ko ba kung nagbago na yung isip mo at yung Marina yun ang pinili mo? Alam mong malabong mangyari yan. Nakikisama lang naman ako sa kanya para sa anak namin eh. Hindi mo kailangan magselos at mag-isip ng mga kung ano-ano. At alam mo rin na hindi ko maiiwasan yan. Kasi kahit anong gawin ko, kahit pagbali-balik na rin ko man ang mundo, pangalawa lang naman ako sa buhay mo. Kaya hindi mo ko masisisi kung magkakaganito man ako. Kung bawat pagpunta mo sa kanya, natatakot ako na baka isang araw hindi ka nalang bumalik sa akin. Makinig ka sa akin. Ikaw yung mahal ko. Hindi ko ba napapatunayan yun sa'yo? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Babe, alam kong nahihirapan ka na sa sitwasyon natin. Ako rin naman eh. Gusto ko ikaw yung parati kong kasama. Kung pwede ko lang ibigay lahat sa'yo ng oras ko, ibibigay ko eh. Pero pareho natin alam na hindi pwede yun. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya iwan? Ikaw na rin naman na nagsasabi, di ba? Na hindi mo na siya mahal. Naramdam mong na iba na rin siya. Dahil sa anak ko. Ayokong ilayo niya sa akin yung bata. Kaya sinasabi ko sa'yo, magtiis pa tayo ng konti. Pero Arvin, hanggang kailan? Pumayag akong maging pangalawa sa buhay mo kasi mahal kita. Kaya lang, habang tumatagal tayo, nakukonsensya ako sa ginagawa natin. May pakiramdam ko, ang sama-sama ako ng tao dahil sinisira ko yung pamilya niyo. Hindi yan totoo. Hindi ikaw yung sumira ng pamilya namin. Dahil hindi ka pa man din dumarating, hindi ko na mahal si Marie. Siya ay nagtulak sa akin palayo. Wala kang kasalanan. Sa'yo wala. Pero sa paningin ng ibang tao, masama akong babae dahil kabit ako. Arvin, ayoko maging ganito. Ayoko mapunta sa ganitong sitwasyon. Pero wala eh. Nandito na. Arvin, hindi ko kaya na mawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Bigyan mo pa ako ng konting panahon para maayos ko yung lahat. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari, ha? Pero paano kung magbago yung isip mo? Paano kung bigla mong ma-realize na siya pala talaga yung mahal mo? Paano na ako? Hindi mangyayari yan. Tapos ko na siyang mahalin. Nawala na yung pagmamahal ko sa kanya dahil pinabayaan niya ako. Oo, mali itong ginagawa natin pero masaya ako sa'yo eh. Ibang-iba ka kay Marie. Kaya paano kita iiwan? Bakit ko iiwan yung isang tao nagpapahalaga sa akin ng totoo? Natatakot lang ako. Naiintindihan ko. Pero parati mong tatandaan na mahal kita. Hindi kita iiwan. Sayong-sayo lang ako. Ang hinihingi ko lang, konti pang panahon, konting pagtitiis, konting pag-intindi sa sitwasyon ko. Dahil sa bandang huli, sisiguraduhin kong sa'yo lang ako babalik. Alam ko naman na para lang akong umaasa sa wala, pero hindi ako makabitaw sa pagmamahal ko para kay Arvin. Siya lang ang tanging taong nakahintindi sa akin ang tumanggap sa buong pagkatao ko, kaya hindi ko alam kung tama bang maghintay ako kung kailan siya magiging malaya o papakawalan ko na lang siya ng tuluyan na. Sana ay matulungan ninyo ako, mga idol. Maraming salamat sa mga payong ibibigay ninyo sa akin. Hanggang dito na lang. Dalena, mga kaibigan, bago tayo magtapos ngayong gabi, gusto ko munang kausapin kayo. Hindi bilang narrator, kundi bilang isang taong katulad nyo na minsan ding napagod, nasaktan, nagmahal, nagkamali at patuloy pa ring lumalaban sa buhay. Sa dami ng kwentong naririnig natin dito gabi-gabi, hindi ba't may mga sandaling parang may kapareho sa atin? May mga tagpong biglang tumatama, mga salitang hindi natin inasahang mapapakinggan, pero yun pala ang matagal na nating iniiwasang maramdaman. Kung ngayong gabi ay may parte ng kwento na parang ikaw
O parang taong kilala mo? O parang sakit na tinago mo? Hayaan mong sabihin ko ito, hindi ka nag-iisa kahit gaano kabigat, kahit gaano nakakapagod. Alam kong may mga gabi na sa ngiti mo, nakatago ang lungkot na hindi mo masabi kahit kanino. May mga umagang gigising ka na parang paulit-ulit ang laban at may mga hapon na iisipin mo kung bakit kailangan pang masaktan ang mga taong marunong magmahal. Pero kaibigan, ang kwentong narinig natin ngayong gabi, tulad ng lahat ng kwento rito, ay hindi lang tungkol sa pagkakamali, tukso o paghihigante. Hindi lang ito tungkol sa taong nanakit o sa taong iniwan. Ang kwento natin ngayong gabi at sa bawat gabing nandito ka ay tungkol sa katotohanang tayong lahat ay may kanya-kanyang sugat na kahit hindi natin ipinapakita ay may silbi, may aral, may dahilan. May mga lihim na hindi nasabi, may mga pangako na hindi tinupad, may mga pagmamahal na hindi nasuklian, at may mga taong sumuko bago pa natin maintindihan kung bakit nila ginawa. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Dahil sa bawat dulo ng kwento, may isang taong natuto, may isang pusong nagbago, at may isang buhay na umusad kahit sugatan. At kung ikaw man ay napagod o nasaktan o naligaw o nahulog sa maling tao o nagmahal ng hindi dapat, hindi ka masamang tao dahil doon. Isa ka lang sa milyon-milyong taong naghahanap ng pagmamahal sa mundong madalas manakit at kung minsan, hindi kailangan ng hustisya o paliwanag, kailangan lang ng katahimikan para makapagpahinga ang puso. Kaya kung hindi man maganda ang araw mo ngayon o mabigat ang linggong dumaan o may iniiyakan kang hindi alam ng kahit sino, gusto kong malaman mo na may bukas na darating na mas magaan, mas maliwanag, at mas naaayon para sa iyo. At kahit hindi mo paramdam ngayon, darating yon. Dahil lahat ng sugat, may panahon ng paghilom. Lahat ng mali, may araw ng pagtutuwid. At lahat ng pusong nabasag, may paraan para mabuo muli. Mga kaibigan, salamat sa pakikinig, sa pagbabahagi ng oras at sa pagpayag na samahan ko kayo sa mga kwentong minsan mas masakit pa sa totoong buhay. Bawat gabing nandito ka, huwag mong kalimutang may natututunan ka rin. At baka sa susunod na episode, hindi lang kwento ng iba ang pakinggan mo, kundi kwento mo rin o ang sagot sa tanong na matagal mo nang hindi masabi kahit sa sarili mo. Magpahinga ka na, mag-ingat ka. At sana, sa gitna ng lahat ng sakit at gulo, huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Hanggang sa susunod na gabi, dito lang tayo muli magkikita sa mga kwento ng pag-ibig, pag-asa at ng tunay na buhay. Magandang umaga at isang mainit na pagbati sa lahat ng tapat na tagapakinig ng Dear Papa Dudut. Itago nyo na lang mga kowa sa pangalang Glenda, 26 years old at nagtatrabaho bilang operator sa isang electronics company. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na isa akong tomboy. Ako yung uri ng tomboy na kilos lalaki, formang lalaki at goat with lalaki. Elementary pa lamang ako ay alam kong iba ako sa mga kalaro kong babae. Iba rin ang gusto ko pagdating sa pananamit at sa style ng buhok. Nung mag-high school nga ako, dito ko na mas nakilala pa ang sarili ko. Lalo na nung makapasok nga ako bilang isang valuable player sa varsity ng school namin. Dito ko rin unang naranasan na magkaroon ng karelasyong babay. Katimate ko siya at mag-best friends ang turingan namin hanggang sa inamin ko na sa kanya na hindi na lang isang kaibigan ang pantingin ko sa kanya. Inilihim namin Pokoy at Bea ang aming relasyon para na rin umiwas sa mapangusgang lipunan. Madami kaming pagsubok na pinagdaanan
Sa isang technical school ako nagpatuloy ng pag-aaral samantalang nag-college naman siya sa isang magandang university. At dito nang anti-unting nagkaroon ng problema ang relasyon namin. Naging masyado akong selosa dahil ipinararamdam niya sa akin na okay lang kahit nawala ako sa tabi niya. Hanggang sa lumalanangan ng lumala ang mga awayan namin at isang araw na ay napuno na kami pareho at natapos ang 6 na taong relasyon namin ng girlfriend ko. Sobrang nasaktan ako doon, Pupay at Bea. Ilang beses din akong nakipagbalikan pero hindi na talaga mo workout. Sinubukan ko makipag-date pero ang hirap kumanap ng babaeng tanggap ako bilang ako. Minsan nga ay nawawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga, totoo. Uy, Glenda, halika pasok ka, kain ka. Bakit naman kasi ngayon ka lang? Muntik ka pa tuloy maubusan ng Shanghai. Buti na lang na ipagtabi kita. Umuwi pa kasi akong bahay kasi ang totoo niyan, nalimutan kong bitbitin kanina tong regalo ko para sa'yo. Oh, happy birthday. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Pero salamat dito, ha? O, plato mo. Kuha ka na lang ng pansit dyan. Kukunin ko lang sa kusina yung Shanghai. Oh, sige. Ay, wala nang baso. Ano ba yan? Nakukuha pa naman ako. Saan kaya si Ana? Matanong kung nasa ibang plastic cups. Nasa kusina. May kinukuha lang. Ay, ganun ba? Sige, puntahan ko na lang doon. Thanks. O, Rachel, saan ka pupunta? Pupuntahan sana kita sa kusina kasi wala ka ng plastic cups dito sa mesa. Ay, ganun ba? Sige, maglalabas ako mamaya. O, Glenda, ito na yung Shanghai na tinabi ko para sa'yo. Salamat. Oy, Ana, sabi mo kanina ubos na yung Shanghai. Sana all pinagtatabi ng Shanghai. Baliw ka talaga. Saktong-sakto yung mga pangyayari. Buti na lang umuwi ng Bicol yung ka-roommate mo at nabakante yung isang kwarto. Oo nga eh. Umuwi na kasi galing abroad yung boyfriend niya. Sabi niya magpapakasal na rin daw sila. Ayos ah. Nga pala, baka hindi rin ako magtagal dito. Bakit naman? Kasi nga, yung branch ng pawn shop namin dito, ako muna yung magkakahera habang naka-maternity leave yung katrabaho ko. Pero siguro mga 3 to 4 months, babalik na rin siya. So, babalik na rin ako dun sa branch ko talaga na malapit sa bahay namin. Ganun ba? Pansamantala ka lang pala dito. Anyway, gusto mo na bang makita yung kwarto mo? Pwede rin naman para maayos ko na itong mga gamit ko. Good morning! O Rachel, ang aga mo naman magising. Good morning din. Sanay kasi talaga ako maaga magising. Kasi sa bahay ko, ako lang yung lagi nagluluto sa umaga. Kaya, eto, nagluto na ako ng sinangag, tapos itlog. May nakita nga pala akong meatloaf dyan. Prinito ko na rin na okay lang ba? Ay, oo naman. O siya, maupo ka na dyan at kumain na tayo. Maghahain na ako. Wag na. Kakahiya naman. Ikaw na ang maupo at ako na maghahain.